So ito na mga sir ang kumpletong data sa ating buuin na AI transformer. Gamit itong AI transformer calculation ng Rockola. So ito po ang ating core para makuha natin ang ating core area. So para mabuo natin ang isang transformer, kailangan magkuha tayo ng dalawang sukat sa transformer or core. So dito ang kanyang thickness or kapal, nakakuha po tayo ng 7.6. Tapos sa kanyang center leg naman, itong sa gitna 3.8. So ito po ang ating i-compute para makuha natin ang area of core. So dito naman ang primary voltage which is 220. Tapos meron po tayong tatlong different output sa secondary which is ang main output natin 55055 at 12012 para sa tone control at 50 para sa Bluetooth supply kung sakali magkaroon tayo ng Bluetooth. So dito naman sa computation para makuha natin ang wattage ng ating transformer. So ganito lang yan. 55 plus 55 times 8 amps equals 495 watts. So mangangailangan tayo ng at least 495 watts na power trapo para masuplayan natin ang ating expected project na 2 pairs per channel, which is magkaroon yan ng all in all 8 pieces transistor gamit ang 5200 at 1943. Ang 5200 kasi at 1943 ay nangangailangan yan ng 1.3 amps para mapagana siya ng husto or normal. So since 2 pairs per channel for stereo, magkaroon ito ng 8 pieces na transistor. So 1.3 times 8, kulang-kulang yan nasa 10 ampere. So dito, since ito lang ang ating available na core, so ito lang po ang ating pagbabasihan. So ito na 495 watts, at sa pagkuha naman ng kanyang core area, ito lang po ang ating iti-times 3.8 times 7.6 equals 22.8 core area. Yan. So dito naman ang pagkuha or computation sa turns per volt, kung ilang turns ang i-rewind natin sa primary. So 220 times 1.8 na turns per volt equals 407 turns gamit ang number 19 sa AWG magnet wire. Dito naman sa secondary 110 dahil hindi na po ito naka-split. Itong 55055 is split po ito. Pero dito 55 plus 55 equals 110. So times 1.85 turns per volt, meron tayong 203.5 turns gamit ang number 14 magnet wire. So pansin ninyo, itong ating primary is 220 at itong ating secondary is 110 dahil hindi pa naka-split. So kalahati sa 220 is 110. So ganon din dito ang resulta sa ating computation. 400 turns sa primary, tapos sa secondary is nakakuha po tayo ng 203, which is kalahati din dito sa 407 turns sa primary. So dito naman sa pagkuha ng kung ilang amperes, which is ang resulta na ito, doon tayo makakuha sa chart ng Rockola sa transformer calculation. So primary 495 watts, which is ito yun, divide by 220, makakuha po tayo ng 225 ampere. So kung tingnan natin to sa chart ng Rockola, is nangangailangan po tayo ng number 19 magnet wire. Tapos dito naman sa
495 watts of course sa secondary divided by 55 equals 9 ampere. So closest po siya sa ating target na 9 plus ampere para sa supplyan natin na 8 transistor. So ito namang 9 ampere, doon po tayo makakuha sa laki ng magnet wire sa chart. Kung tingnan nyo sa chart ng Rocola, which is ito ang number 14, ang corresponding wire gauge nitong 9 ampere. So number 14 ang ating ginamit. So ito naman ang plano or schematic diagram sa transformer na ating bubuuhin. Ito, primary winding 220. Tapos itong kanyang secondaries, tatlong different output, 55-055, 12-012. So mga split. Tapos ito naman ang sa 5 to 0 volt para sa Bluetooth. So yun, ito na mga sir. Take note mga sir ha, again. So based po ito sa AI transformer calculation ng Rocola. So halimbawa kung malilito pa rin kayo sa DIY kong ito, gamit itong calculation na to, pwede rin may second option po kayo na manood sa mismong video ng Rocola kung paano ang pagbuo ng AI core transformer gamit itong kanilang computation. So okay mga sir, proceed na tayo sa pag-build ng ating power transformer. So ito na mga sir, umpisahan na natin pag-rewind ang ating transformer. Ito po ang ating DIY bobbin. Dito natin isasalpak or ito ang ating re-rewindan sa mga coils. Gamit lang tayo ng electric drill. Tapos ito po ang ating magnetic wire. Yan. 1/2 kilo po ito mga sir at number 19. So sana magkasya to. So ngayon umpisahan na natin mga sir. Tali lang natin sa ating bobbin para hindi po natin mahugot pag hinihila po natin ang ating magnetic wire. So ganyan lang sa umpisa mga sir. Kailangan maganda po ang lapat ng ating mga coil. Walang gap, hindi magdudubli or hindi magra-ride sa ibang coil para magkasya po ang ating magnetic wire sa ating core. So ito na mga sir, napakadali lang. Tapos na ang ating first layer. So bali ito mga sir is pang second layer na po ito. Same lang din sa unang layer mga sir, dahan-dahan, kailangan maganda ang lapat ng ating mga coil, walang gap at hindi magdudubli or magdalawang patong. Ngayon ay sa pang 3 layer na po tayo mga sir. Maglagay lang po tayo ng masking tape as an insulation bawat layer. Sa unang layer, nilagyan ko din yun pero hindi lang nakita sa video. Mas maganda kasi ang may masking tape mga sir dahil klaro po ang ating windings dahil puti po ang masking tape. So ito na mga sir, sa pang 3 na tayo, pang 4 at pang 5. Jump in tayo mga sir para umiksi ang ating video. Napakataas kasi ang video na to, nasa almost 3 hours, kaya cut in lang tayo para hindi masyadong humaba ang ating video. So ito na mga sir, tapos na ang ating pang 5. Ngayon ay sa pang 6 na tayo. Maybe this is our last layer para matapos na itong primary windings.
ito na mga sir, patapos na tayo sa ating pang-primary windings. Mamaya, bibilangin natin ang pang-last layer kung ilang turns lahat para matansya natin kung ilan ang total sa 6 layers. So, nakakuha po tayo ng 70 turns sa isang layer. So, 70 turns times 6 equals 420. So, may lampas tayong 313 turns. Base sa computation natin kanina is 407 lang ang primary. So, okay lang yan mga sir dahil minsan umaabot ng 230 hanggang 240 ang supply sa ating distribution utility. So ito na mga sir ang ating core at ang ating number 14 magnet wire. Ang importante mga sir, sabi ko pa kanina, kung clockwise po ang ikot sa ating pang-primary, ganun din ang ikot siyempre sa ating secondary. Clockwise din para hindi po tayo magkakaroon ng wrong phasing. Sa wrong phasing kasi mga sir is weak po ang voltahe or hindi po eksakto ang amperage na ating makukuha. Kaya kailangan talaga na i-observe yun. Siya nga pala mga sir, since split supply po ang ating secondary is nag-wound tayo ng magnet wire through bifilar. Bifilar ibig sabihin dalawa po ang sabay-sabay nating inikot para magkaroon tayo ng center tap. So dito mga sir ay nagdugtong tayo sa isang line ng ating secondary. Okay lang naman magdugtong mga sir as long as maganda ang inyong kadugtong. Tunis nyo ng mahigpit at hininang para iwas lost contact. So ito na mga sir ang ating 12012 na secondary. Since ito ay split supply, bifilar pa rin ang ating pagwawound.
ito na po mga sir ang ating last na secondary output, yung 5-0. At ito na mga sir, try natin ngayong isukat ang ating A core kung hindi ba siya masikip. So medyo masikip siya ng konti mga sir at kulang pa tayo ng insulation. Maglagay pa tayo ng fish paper. So masikip siya kaya mamaya ipi-freeze natin to para hindi tayo mahirapan sa pagsalpak ng kanyang mga core. May bukol kasi itong nasa gitna mga sir. Kaya ipipress natin to gamit ang C-clamp para lumubog ito ng kunti ang nasa gitna para mamaya pag salpak natin sa ating mga core is hindi po tayo mahihirapan. Ang iba mga sir, sa ganitong sitwasyon is pinupukpok nila ng martilyo itong gitna para lumubog ng kunti. Pero dito sa akin is maggamit lang ako ng C-clamp para dahan-dahan nating maipress ang mga wires na nasa gitna na bumukol. So kapag martilyo kasi ang ating ipupukpok dito mga sir, may malaking chance na magkasugat po ang ating winding sa loob at magkakontak. So shorted na. Once na mangyari yon, wala tayong magawa kundi baklas ulit. Okay lang pag ang secondary ang magkaroon ng short. Kung ang primary, baklas lahat. So, yun ang aking tip sa inyo mga sir. Kung meron po kayong C-clamp, ito na lang ang iipit nyo para lumuwag. So, ito na mga sir. Tapos na natin tong na-freeze gamit ang C-clamp. Try natin ngayong isukat. So, yan. Maluwag na po siya nating naipasok. In fact, yan. May 2 mm na po siyang gap. Yan, kita ba sa video? Tapos, same lang din dito sa kabila, meron na po din siyang gap. So, sa ganon, di na tayo mahirapan sa pagpasok ng ating core. Ngayon mga sir is, bago natin balutin ang final fish paper ang ating core, cold test muna tayo kung hindi ba grounded ang ating windings through buzzer. So, ito, kailangan wala itong buzzer dahil iba-iba ang wire na to sa ating bifilar. So pag i-short natin dito, merong buzzer, dito wala. So okay sa meaning hindi siya shorted. Yan. So ngayon, hanapin naman natin ang dulo ng bawat isa nito. Kung alin dito para makabuo tayo ng center top. So yan, nag-buzzer po siya. Ito naman, siyempre, ito ang kanyang dulo. Try din natin ngayong i-buzzer check itong mula sa secondary to primary kung hindi ba siya nagkakontak. Yan, wala pong buzzer sa bawat secondary natin. So ibig sabihin okay ang ating windings. Ito na mga sir, magbuo na tayo ng center top. Remeasure tayo uli para hindi tayo magkakamali. Dito dapat wala po siyang buzzer dahil ito po ang center top natin. So dito, nag-buzzer po siya. So meaning ito ang kanyang dulot-dulo. Reverse naman natin sa kabila. Buzzer po siya. So okay. So yan lang mga sir pag buo ng center top. So ulit mga sir, ang dulo ng isang start, doon po natin idudugtong ang isang start ng isang winding. So sa madaling salita,
parang isi-series lang natin ang dalawang windings para makabuo tayo ng center tap. At sa atin namang 12-012 mga sir is same lang din ang connection dahil yun ay center tap din. At ito na mga sir ang ating E at I core form. Yan, although si kanhan po ito ay magandang klase po siya. Kulay gray at maninipis po ang kanyang lamination. So ito na mga sir, simulan na natin sa paglagay ang ating mga EI form para mabuo na natin ang ating transformer. So alternate lang mga sir.
magkabilaan hanggat maubos ang mga core. At last mga therefore, testing na tayo. So bali, meron po tayong dalawang test na gagawin. Cold test at live testing. So ito, may buzzer po. So ibig sabihin, may continuity ang ating core. So dito naman tayo ngayon sa primary. To primary. At dito din sa core. So dito, nag-buzzer. Dito, wala. So ibig sabihin, wala pong kontak ang ating primary doon sa ating core. Dito din sa ating mga ibang secondary, hindi rin nag-buzzer. Yan. So, okay ang ating transformer mga sir. Ngayon ay sa live testing naman tayo. Padaan natin sa series valve. Saksak lang natin. Tapos, kung tingnan nyo ang ating series valve ay walang ilaw. So, ibig sabihin, eksakto po ang winding ng ating primary. Short natin. Yan, umilaw po ang ating series valve. Pati dito sa 12012. So, dito sa main output natin, kung napansin nyo, mas malakas ang ilaw kasi mas malaki po ang coil na ating ginamit doon. So, ngayon ay lagay lang natin sa AC voltage ang ating meter. So, ang ating 5.0, yan, meron po tayong 7.0 volt. Yan, sa 12.012 naman, meron po tayong 12.9. Sa kabila, 12.8. Yan. So, dito naman sa dulot-dulo, 25.6. Ngayon ay sa main output na tayo, 54.7.8. Sa kabila naman,
54.7. So medyo kinapos tayo ng konti. So sa dulot-dulo, yan, nakakuha po tayo ng 109.6 volt AC. So okay ang ating transformer. That's all mga sir. Maraming salamat.